Yun mga boss, bagong video ulit tayo. Masyadong kakaiba pero gagawin ko lang ngayong araw ay mag water change. Ang petsa ngayong araw ay August 26. So, itong sa baba, water change ko na. Ito, katapos ko lang dito. Dito, 50% water change ako kasi yung experiment natin na ganito, yung kamote babatubuin, hindi siya applicable dito sa ilalim kasi hindi na arawan. So inalis ko na rin dito, inalis ko na rin dito. Tumaas ang ammonia niya dahil doon nadurog kasi parang nangyari lang, binabad natin sa tubig, durog siya, kinakain lang nung mga snail. So nangyari, naging ammonia siya. Yun, naging mabula yung tubig natin. Ngayon, ito, tapos na dito, tapos na rin, nalinis ko na rin yung filter dito. Tapos ito, last. Yan. Kung mapapansin nyo, ang dami ko ngayong linagay na guppy grass. Kasi, yan, nauubos na yung mga plants. Ubos na ng una. Nakita kong salarin yung mga to. Yan. Yung ibang guppy grass dyan natira, nangyayari, inaakit nila dito sa salamin. Tapos, yun. Pag meron na silang nakapitan na guppy grass, magpapatihulog na sila. Ayan. Yan. Nagawa na so. May nakapitan guppy grass, magpapatihulog na. Tapos, meron ng parang branch o kapirasong dahon na mapuputol. Kasama na nila pagbagsak. So, ganun yung nakita kong nangyayari. Ba't bumilis maubos yung ibang plants natin dito. Tapos kung mapapansin nyo na naman, ang dami na namang maliliit. Yan o. Ang dami. At ang may gawa naman yan ay yung ating RDSS, yung galing dito na dalawang female. Inakit ko kasi dito nung kumuha ko ng trio ulit para sama-sama na sila. Ayun o, kinabukasan pag silip ko, ang payat na nung isa. Hindi ko sure kung ito yun. So payat na siya, tapos ang daming maliliit, nagkalat. So isa rin yung dahilan kaya nagdagdag ako ng maraming guppy grass para ito paano may taguan yung maliliit, makasurvive. Kasi kinakain ng malalaki. Nakikita ko hinahabol ng malalaki yung maliliit. So yan, isang purpose din na medyo marami nilagay itong guppy grass. Yan, kasi wala silang taguan. Yung nakikita ko parang dalawa yung nakita kong nakain ng isang female na RDSS din. Dalawang yung ganyan, yung mga super late pa. So sayang naman. Yun yung baga double purpose na rin itong guppy grass natin kasi taguan niya ng maliliit. Diba? Pag daling araw wala silang matulugan kasi pag walang ganyan, so mas madali silang makain ng mga adult natin dyan. So yan, tapos na ako dito sa dalawa. Ito na lang yung water change ko. Nilagay ko na to kasi para kahit paano, yun nga, maging safe na kahit konti yung mga maliliit. Ayan o. Sobrang liliit. Kayang-kayang lumaki ng mga ibang female. Yan. Pero kahit paano, sayang naman, diba? Ang anak ko. Kasi rin nga yung purpose noon. Bukod sa tagakain natin ng kitikiti. Isang purpose yun. Kaya trio RDSS yung kinuha natin para makapagparami. So kahit pala nakain yung male, nasundot niya pala yung mga female natin. So ox din. Tapos hindi ko sure kung kahapon yun hindi ko sure kung ito yun. Hindi ko alam kung yung nanganak na female RDSS yung nakain niya kasi hindi ko alam kung parang bigla na lang bumagsak, kung namatay na o nanghina o kung ano man. Bumagsak sa harapan niya mismo so nahuli niya, nahawakan niya agad. Nung zoom in ko, pagtingin ko, isa doon sa mga RDSS natin. So sayang lang. Tatlo na lang yung female natin dyan na RDSS. So
bago ko tuloy yung video, gawin ko na muna para matapos. Anong oras na rin eh. Gabing gabi na. Mag alas 12 na yata. Water change muna tayo dito. So, videoan ko na lang ulit kasi ang hirap pag mag-isa ka lang. Hirap mag video. Linagyan ko rin pala nito ng eggshell. Kung nakita ko, kinakain naman nila. Hindi lang ganun kadalas. Pero pag sinisilip ko ng madaling araw, nakita ko yung ibang inangat-ngat naman yun. So okay lang. Lagyan nyo kahit isa, dalawang ganyan. O yung isang buo, isang biyak, pati nyo sa 4. Yun. Sige, water change muna ako dito sa taas. Yan, so yan. Magbukas na ako ng tubig hanggang dyan ulit. Tapos check nyo lang. Ayan o. Yung mga maliliit. Ayan o. Nagpwestuhan na. Mayroon silang taguan. Ayan kanyang pwesto na. Ang dami. Siguro estimated ko na sa 25 to 35 piraso. Yung mga bagong maliliit na yun. Kasi kaya medyo matatansya mo. Yung mga unang inanak kong moli, medyo malalaki na. Kumpara dyan sa mga bagong yan. Medyo malayo na yung sukat. So mapapansin nyo agad na yun yung mga bagong anak ng gapis natin. Ayan. Ayan, kanya-kanyang pwesto na. Yung iba hindi masyado makita kasi nasa ilalim. Yung iba, ayan, sa ilabaw. Ayan o. Ayan, ang dami. Mga ganyang kaliliit. Kanya-kanyang pwesto na. Kasi nakakahawa rin. No? Wala silang taguan nung maubos yung plant. Hindi silang napufood trip ng malalaki. So ayan. Tuloy ko na muna yung water change. Lagyan ko na ulit ng tubig. Hanggang sa lumubog lang ulit tong pinakaibabaw na height. So tuloy ko na. So yan. Ganito lang ulit ako mag water change. Pakita ko lang. Pag nagre-refill ako ng tubig, dito ko rin nalagay sa taas. Ayan. Hindi rekta buhos dun sa ilalim. Para kahit paano, pagbagsak niya sa tank, ayan, pagbagsak niya dyan, medyo naghalo na ng tubig na napapump niyan, pakyat dito. So, medyo halo na siya. So pagbagsak dito sa ilalim, hindi na siya purong bagong stock water lang. Kahit paano, may kahalo na siya galing sa baba. Ganun lang ako mag water change. Ewan ko sa inyo sa iba. Sa akin, effective yung ganun. Yan, stock water natin. Magkakalahati na lang ulit. Tapos meron pa akong dalawang supot ng gapi grass dito. 4 lang yung kinuha ko pero binigyan niya ako ng 2 libre. Siguro yung isa bubuksan ko pa, lalagay ko pa dyan para mas marami talaga. Tapos yung isa, siguro i-culture ko para ramihin ko na. Hindi ko alam kung saan ko pararamihin, kung dito sa labas o may aquarium kasi sa loob kung mapapansin nyo. Iilawan. Medyo hirap ako sa plants magpatubo kasi nga hindi masyadong naiilawan ng araw dito sa pwesto ko. Kasi mapapansin nyo, natatakpan lang to. Ayan, sa likod lang namin, natatakpan. So medyo hirap tamaan ng araw. Kaya yung iba, nalulusaw lang yung plants. So itong gapi grass medyo madali naman siya paramihin. Basta meron ka lang ilaw. Tinuruan nga ako nung nagtinda sa akin na kung paano diskarte pag hindi natatama ng araw. So try ko yun. Kung effective sa akin. Kaya pansinin nyo, ayan, pinasok ko konti itong ilaw. Para medyo tutok din sa part na yan. Tapos medyo tagalan daw yung oras kasi nga pag wala kang direct sunlight, siguro mga 6 to 8 hours. Try ko muna 6 hours kung hindi nalulusaw. Tsaka kung hindi pinupod trip ng mga snail natin, pag nakita kong pinupod trip pa rin ng mga snail, siguro yung mga sobrang lalaki, yung breeder size, alisin ko dyan. Lalagay ko na rin dun sa aquarium sa loob muna. Mga isda na isama ko dun. Itira ko lang yung ganito kalaki. Ganyan. Yung mga ganitong sobrang lalaki ng breeder size, siga maski sa ibabaw nung crayfish, yung mismong crayfish ginagapangan. Wala na pakialam alam na hindi siyang kayang kainin.
Medyo siga. Yung mga ganito kalilit, medyo takot ko sa karitis eh. So, yan. Tapusin ko na muna yung pag-water change, tapos mag-video ulit ako. Yan. So, yan mga boss. Okay na ulit yung water level natin. Hanggang dyan ulit oh. Hanggang dyan lang, malubog lang yung heights natin. Yan. So, focus na ulit. Malinis-linis na. Yan. Hindi tayo makapag-sipon ng ilalim kasi may maliliit. Kawawa naman kung madadamay sa sipon. Yung mga ganyan, oh. Ayun, oh. Ang hirap. So, okay lang yan. Mga ano lang naman yan, eh. Yung mga dumi ng lalo na to. Yung mga pira-piraso nitong daon ng talisay. Saka yung ibang nalulusaw na halaman. Yung sa kangkong, saka yung tira pang ibang halaman. Pero wala na eh. Wala na siyang water lettuce. Inalis ko na yung iba, tinapon ko na lang. So, ayan. Maglalagay kayo ng kangkong, yung mga medyo nabubulok na ng ganyan. Okay. Alisin nyo na lang yan. Ayan. Kangkong, oksyan. Pagpatubo lang. Yung iba dyan, tubo na ulit galing dyan. Nangyari, inalisan ko lang ng mga dahon, tapos yung pinakakatawan na lang nilagay ko dyan. Ayan, iba nagkakaugat, tinutubo na ulit ang dahon. Ayan yung mga ibang maliliit na tubo dyan na yan. Ayan. Ayan. Ito bagong lagay, pero ayan, uugat na ulit. Ayan, ganun lang. Siguro mag-experiment pa akong ibang pwedeng ilagay na plants. Bukod sa guppy grass, saka hornwort, saka sa kangkong. Yung hindi mabilis malusaw kasi nga problema natin dito yung sikat ng araw dahil medyo nakukuberan na ng mga bahay itong pwesto natin. Ito kahit paano nag-uugat na siya yung kamote natin yan. Ito ang hindi inaakit ng mga apple snail natin. Yung nandito nadurog na rin kasi pinupull trip ng mga apple snail. Ito hindi ko alam kung ba't puti na lang, hindi nila na-upload. Ayan, malit ko yun. Kasi nag-uugat na, pero wala pang dahon kasi nga walang araw. Yun ang naging problema. Ayan, may sumusungkit na agad ng guppy grass natin. Ayan, ayan, yun yung parang ginagawa. Ayan, ganyan ginagawa nila pag kumakain sila ng mga guppy grass, sinusungkit nila na ganun. So, ano mahawakan nila, ano yung puputripin nila. Yeah, so nagpakain na rin pala ako bago mag water change para bawas-bawas sa ammonia. So okay na yan. Tama na yung water level. Dito ox na rin. Ilalim natin dun ng spamberry, ox na rin. Hindi ko na ini-stress, hindi ko na sinisilip. Basta pakain lang ako ng pakain tapos water change. Para isa. Tapos sumusungkit yun ng halaman. Yan, sumusungkit na rin ang halaman. So, yan natin dyan. Ano sila eh, allergic sila sa ilaw. Pag natututuwa ng ilaw. Maglagay ulit ako ng dahon ng talisay dyan. Inalis ko na yung isang medyo nadudurog doon na kalahati na lang. Yan, tapos may dalawa pa dito. Kapansin ko magkaiba. Ito guppy grass. Oh. Itong isa. Hornwort yata itong isa. Bubuksan ko siguro ito na lang hornwort. Hatiin ko. Maglalagay ako dito pa sa main tank. Tapos itong guppy grass. Hatiin ko, maglalagay ako dito pa. Tapos yung mga kalahating matitira, yun yung try ko parami dun sa loob. Sana maparami ko. Doon kasi may LED light na medyo malapit-lapit yung tutok. So, naglulumot na nga yung ano dun eh. Kasi doon sa LED light. Natatry ko baka doon ako makapagparami nito. Mga isda doon. Kaya lang mga glowfish tetra lang. So bahala na. Experiment lang muna. Tapos yun lang. Walang kakaiba ngayon. Yun lang muna. Water change. Dagdag ng mga plants. Pakain. Ayan. Kung makikita nyo baka may
labasan sila dahil nakita nilang maraming plants. Baka magsipagsungkitan na yan. Yan, dito na sila halos lahat sa harap. Yung isa, yung male. Yung isa, ilalim. Ito yung isa. Musungkit-sungkit din. Tignan ko kung ilang araw itatagal ng ganyang karami. Tsaka kung paano rin sila mauubos. Kung malulusaw or mauubos dahil sa bilis nilang kumain ng mga halaman. Ayan. 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 Yun lang. Or dahil maubos ito mga to. Basta hindi ko alam. Dahil video ko lang din siguro pag ililipat ko ito mga to. Yung mga sobrang lalaki. Itira ko lang itong mga ayun ganyan kalaki. Hindi naman na kinakain yung ganyan kalaki. Yung mga sobrang liit lang. Ito na nga lang natirang snail. Siguro wala nang 10. Yung mga talagang malalaki na lang natira. So yun. Ito yung isang ano. Mga anak na rin. Ito. Ang laki ng tiyan ito. So box lang kasi mayroon ng taguan yung mga magiging anak niya. Safe na. So yun lang muna mga boss. Salamat ulit sa panonood. Next video ulit tayo kung ano man update natin dito sa ating mini crayfish farm setup. Siguro next week ulit kung wala namang kakaibang mangyari, pag water change lang ulit. Tapos konting update lang tayo siguro dito, silip ulit next week kasi mag 1 month na to katapusan. Yan. 1 month na siya sa katapusan. Baka sakaling masilip natin yung itsura ng mga eggs sa tiyan niya kung ano na. Yan. Ito talaga pag nailawan tago agad eh. Hindi tulad nung dito. Ito. Yan. Ito minsan kahit ilawan mo nakatambay lang yun. Parang mas gusto niyang naiilawan. Baka kita yun dyan. Yan. Yan natin. Buhay pa. Yun. Ito hindi siya shy type eh. Yan. Nasilip na naman natin yung kanyang eggs. Nalakad siya minsan ng makaganyan. Siguro parang pinapagusan niya lang din ng tubig para malinis-linis. Ayan, ginaganyan-ganyan niya. Yung isa mahirap timingan ng ganito. So, okay naman yan. Ayan, muna natin siya dyan. Pakain naman natin ito kanina. Ayan o, ubo ko lang o. Hindi siya shy type talaga. Sana magtuloy-tuloy na. Ang dami. Sana magtuloy mga boss. Shy ako dyan. Dalawang berit na ito agad. Wala pa tayong 1 month. Dalawang agad berit natin. Yan. Baka mag-video ako ulit sa 28. August 28 kasi exactly 1 month simula nung nag-try tayo nitong crayfish. Simula nung nakuha natin sila. Salamat sa mga nanonood. Next video ulit.